sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Ronald Cardeman, Chairman po ng Duterte Youth Party List. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Si Jade at Admar ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po, Boss Jade, Boss Admar. Opo sir, at kamakailan nga, pagpasok nitong taon ay nagkaroon ng enkwentro dyan po sa Mindoro, particular na po dyan sa Sitio Mamara sa Barangay Cabacao, Abra de Ilog Occidental, Mindoro. At isa po sa mga estudyante ang nasawi. At isang estudyante naman po na nagngangalang, o isang kabataan naman na nagngangalang Chantal Anicoche ang nahuli po ng kasundaluhan. Ano po ba ang inyong masasabi dito? Unang-una po, ang masabi natin dyan, napakinggan natin yung isang magulang na nagsasalita. Galit na galit siya sa Kabataan Party List kasi nananawagan daw ng hustisya yung Kabataan Party List. Ang sabi mismo nitong magulang, ang nagdala sa kanyang anak sa bundok, sa kapahamakan, ay yung mismong Kabataan Party List. Tapos ngayong namatay yung anak niya, ang nananawagan ng hustisya, yung nagsama sa kanyang anak sa bundok. Kaya doon po makita ng taong bayan na talagang itong Kabataan Party List ang may kaugnayan sa New People's Army. Dahil dinala ang kanyang anak sa NPA area, napatay bilang NPA, tapos ngayon nananawagan yung Kabataan Party List ng hustisya. Kitang-kita doon sa galit ng ina kung sino talaga ang nagpapahamak sa ating mga kabataan. Pangalawa, dito naman kay Chantal yata yung pangalan na nito, natagpuan sa bundok, natagpuan sa NPA area. Halos mabaliw-baliw na. Buti na lang ang ating mga tropa ng gobyerno, mababait, na videohan siya, dinala siya sa ospital, pinakain, at ayaw na nga umalis doon ng bata eh. Pero itong mga makakaliwang grupo, nananawagan pa na surface Chantal, na parang akala mo, gobyerno pa mga ng Pilipinas ang nangidnap. Ito nga ang NPA nahuli na nga mismo sa akto. So masabi po natin dyan, bakit ang COMELEC hindi inaaksyonan itong mga party list na ito? Ang Kabataan Party List, ang Gabriela Party List ay may kaso sa COMELEC, kinasuhan sila ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mga teroristang miyembro. Hanggang ngayon, hindi naman inaaksyonan ng COMELEC, pinaupo pa nga ang Gabriela Party List kahit talo eh. Pero ang inyong Duterte Youth Party List, kahit ibinoto ng milyong-milyong Pilipino, kinasuhan lang ng mga makakaliwang party list na ito, inaksyonan agad ng COMELEC, tinanggal agad kahit nanalo ng 3 seats sa Kongreso. Pero tayo na ang kanilang grupo, Gabriela Party List at Kabataan Party List, kinasuhan mismo ng gobyerno, nakapending lang ng kalahating dekada yung kaso, hanggang ngayon gumagawa ng terorismo, hindi naman natatanggal sa ating Kongreso. Pinopondohan pa ng Pilipino tuloy. Opo. At Chairman, ang ilan lamang po ito sa mga kabataan na nahuli at yun nga ay naitalang nasawi. Pero marami pa ang nakikita po ninyong posibleng mga kabataan ang nadyan ngayon sa Mindoro na nirecruit ng makakaliwang grupo. Marami pa yan, sir. Alam niyo kung bakit? Nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng NTF-ELCAC at tayo sa National Youth Commission noon ay naging parte ng NTF-ELCAC. Mula 89 guerrilla fronts, pag-upo ni Pangulong Duterte, pag-alis niya, pipito na lang. Sobrang hina na ng NPA nung pag-alis ni Pangulong Duterte. Kaya lang, ngayong administrasyon na ito, naisip pa na magkaroon ng peace talk sa NPA. At syempre humina na yung laban sa mga NPA, kaya nakapag-recruit uli. Ang mga NPA naka-replenish ng ranks nila. Kaya ito nahuhuli natin mga kabataan sa bundok bilang teroristang NPA. Buti nandiyan pa ang ating mga pulis at sundalo at tumutulong sa atin. At nandito ang SMNI, pinapakita ang katotohanan patungkol sa mga bagay na ito, truth that matters patungkol sa NPA. Kaya nandito pa ang laban sa teroristang NPA. Pero kung hindi natin papaigtingin lalo, ayan, nandiyan ang mga kabataan natin na bobola, nare-recruit, napapatay at nandiyan, napupunta sa bundok bilang teroristang NPA. Opo. Ang Occidental Mindoro ba, Chairman, kung meron po kayong ideya, ano pong meron na dito? Ito'y mahalagang lugar ba para sa mga makakaliwang grupo?
Yes po, historically ang Mindoro, mabundok na area, diyan po ang nagre-recruit diyan ng NPA. Kasi pagtawid mo ng Mindoro, Batangas na, southern Tagalog na. So sa Batangas, mauubos na sana sila noon. Laguna, Batangas, and southern Tagalog. So tumatawid sila diyan, papunta sa Mindoro, diyan sila nagpapalakas. Para isang tawid lang, nandito na sila sa southern Tagalog. Opo. At malinaw po yung mga sinabi ng mga magulang. Mga nanay na mismo po ito ng mga anak na na-recruit nga, na binanggit nga po nila itong mga makakaliwang grupo, Kabataan Party List, Gabriela at iba pang mga yung anak bayan po na mga organisasyon na sinasabing sinalihan ng kanilang mga anak at later on ay nakita na lang, nalaman na lamang po nila na nasa kabundukan po sila. Chairman, ano po ba ang dapat gawin? Ang tama ho ba ang gagawin yung hakbang na gagawin po ng mga magulang na dapat sampahan na po itong kaso? At ano naman po magiging implikasyon nito? Ay mawawala na po ba yung mga party list na yan sa Kongreso lalo't sila nga ay nakaupo ngayon sa pwesto? Alam nyo, para malaman ng ating mga taong bayan na nakikinig ngayon, siyempre gustong kasuhan ng mga magulang yung mga party list na yon. Pero for the information of everybody po, nung 2019 pa po, 6 years ago, magse 7 years ago na, kinasuhan na po ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas through the Office of the Solicitor General. Nakapirma lahat ng State Solicitor at Associate Solicitor, Assistant Solicitors. Sa kaso, laban dito sa Gabriela at laban sa Kabataan Party List, kinasuhan nila ito sa COMELEC. Dahil nga nagre-recruit sila ng mga kabataan at meron sila mga miyembro na napapatay at nahuhuli bilang NPA, teroristang NPA, kinasuhan mismo ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa COMELEC. Ang problema, hanggang ngayon, nakapending pa rin sa COMELEC, 'di ba? Kaya nga masabi ko nung Mayo last year, ang sabi ng COMELEC, ang Duterte Youth Party po kinasuhan ng mga makakaliwang grupo, kaya po hanggat hindi pa po nare-resolba, hindi pa po kayo makakaupo. Yung mismo mga makakaliwang grupo na nagkaso sa amin, kinasuhan mismo ng Republika ng Pilipinas about terrorism, 'di ba? Nakaupo naman sila. Yung Gabriela nga, talo, pinaupo pa. Yung ACT teachers nga, na-convict na yung congresswoman nila. Pagdadala ng mga kabataan sa NPA area, na-convict na ha. Pinaupo pa rin, di ba? Kaya nga masabi natin, hindi na kailangan kasuhan eh. Nandun na yung kaso, pending na po yung mga kaso. Hindi lang inaaksyonan ng COMELEC. At doon sa sinasabi ng nung magulang na napatayan ng anak, tama po yan. Kasalanan po talaga ng Kabataan Party List yan. At napaka-ipokrito ng Kabataan Party List para sila po yung manawagan ng hustisya ngayon. Kayo ang nag-recruit sa anak nila para madala sa bundok, in-indoctrinate nyo, ginawa nyong teroristang NPA. Ngayon na napatay bilang NPA, kayo pa mananawagan ng hustisya. Dapat kayo talaga ang maaresto, makulong at matanggal sa Kongreso. Opo. Nakikita ho ba ninyo, Chairman, na ito pong ginagawa nilang mga naratibo na dapat palayain itong si Chantal Anicoching ang nahuli ng militar doon sa lugar na kung saan ay nagkaroon ng engkwentro ay magkakaroon po ng pangangalap ng pondo mula sa labas ng bansa, considering itong ang mga nabanggit na mga mag-aaral galing itong si Chantal isang researcher daw at galing pa sa isang PhilAm, Chairman. Unang-una, hindi naman ho siguro bobo yung mga Pilipino na maniniwala dyan sa sinasabi ng mga makakaliwang grupo na merong isang researcher na tagpuan sa NPA area sa isang katatapos lang na patayan ng mga NPA, natagpuan niyang Chantal na yan doon, bigla na lang sa isang hukay. Anong ginagawa ng isang researcher sa isang NPA area na katatapos lang yung pagpatay ng NPA doon, di ba? Pangalawa, tama kayo dyan sa inyong naisip na dahil ito ay isang Filipino-American, hihingi pa ng pera ang mga makakaliwang grupo mula sa international community, sasabihin, hustisya para sa isang worker, researcher, na PhilAm na natagpuan at pinapahirapan ng ating gobyerno. So tama kayo dyan. Yan yung isang kaso ng Gabriela eh. Humihingi ng pera
abroad. Bawal kasi yan sa mga party list po. So Oo. tama kayo dyan, dapat ma-highlight po yan na itong PhilAm na to, anong ginagawa ng isang PhilAm? Actually, American siya. Anong ginagawa ng isang foreigner sa bundok na may NPA at nahuli doon sa mismong NPA area? Pangalawa, anong ginagawa ng isang foreigner? Dahil ibig sabihin, bakit merong parte ang isang foreigner sa isang enkwentro at hindi dapat palayain yan. Dapat imbestigahin, alamin kung sino nag-recruit sa kanya at paano siya napunta doon. Isa siyang dayuhan at nandun siya sa NPA area. Opo. So sa halip na simpatya, ginagamit itong mga kabataan, in short, ng makakaliwang grupo para po sa kanilang sariling interest na makapangalap ng pondo pa. Ang tanong lang, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Chairman, ganito, yung mga kabataang ito, nag-aaral po sa mga kilalang mga universidad. Pero bakit at papaano po sila na-recruit, nahihikayat, nakukumbinse nitong mga makakaliwang grupo ng ganon-ganon lang? Chairman, at later on ay makikita na natin sa mga kabundukan may mga armas ng hawak. Ayan, nabobola sila nitong mga makakaliwang grupo na ito. Pero kung titingnan ninyo, humina na yung suporta sa kanila. Ang inyong Duterte Youth Party List binoto ng halos 2.5 million na Pilipino, mga kabataan, mga pulis at sundalo, dahil nakikipaglaban tayo sa mga recruitment ng NPA sa kabataang Pilipino. Ang boto ng Gabriela at kabataan, halos 200,000 na lang. 'Di ba? Pati ACT teachers, halos 200,000 na lang. Sobrang baba na. So ibig sabihin, ganyan na lang yung suporta niya mula sa mamamayang Pilipino. Kaya nga po, nagpapalakas sila ng recruitment at propaganda para lalong dumami pa ang kanilang hanay at ang kanilang boto. Pero dahil sa SMNI, pinapakita ang katotohanan. Dahil sa AFP, PNP, dahil sa mga katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na talagang tumutulong sa laban ng Pilipino laban sa teroristang NPA, nakikita ng mga Pilipino ang katotohanan at alam na po natin ang tunay na nangyayari diyan. Kaya yung sinasabi ngayon ng mga makakaliwang grupo na hustisya, napatay na researcher, para sa napatay na estudyante, wala na pong naniniwala diyan. Napatay sila bilang teroristang NPA at itong babaeng isa na ito, Chantal, nahuli naman bilang isang teroristang NPA. Alam na po yan ng milyong-milyong Pilipino ngayon. Chairman, magandang umaga. Si Admar po ito. Kayo po ay graduate ng UP at siguro alam niyo po yung sentro ito ng diskusyon ngayon, no? Matapos nga pong nagkaroon ng post, yung mga taga-UP pumapalag, hindi nakukuha yung context mismo ng post kasi ito sila ay nag-aaral sa UP and so on. Nagkaroon po ng mga kataga na gusto ko sana mag-aral sa UP. Kaso ayoko maging NPA yung anak ko, gusto kong mag-aral yung anak ko diyan sa UP. Yung mga ganyan na po na istorya po, Chairman, na naging sentro po ngayon ng diskusyon sa social media. Ano po yung may input niyo po diyan? Dahil malimit po sa mga kabataan na nai-involve, galing diyan po sa UP. Though hindi naman sinasabi talaga na pag UPA, NPA na, pero ano po ba yung role ng isang paaralan para po maiwasan itong mga ganito? Kasi hindi ito first time na nagkaroon po ng mga ganitong mga insidente sa kasaysayan po, Chairman. Ayan, napanood po natin yung yung sagutan sa social media ni anong pangalan no? Tuesday ba 'yon? Yung Opo. meron tayong vlogger po, 'di ba, na ang sinabi niya, merong mga scholar ng bayan na nagiging NPA, galing dyan sa UP, tapos sumagot yung Tuesday Vargas yata pangalan, wag banggitin yung UP. Tapos sumagot naman yung anak ni Mel Chanco, yung singer, sabi, mali yan Tuesday. Ayaw mo pa kasing aminin na meron talaga nanggagaling na NPA, galing sa UP. Masabi ko po dyan, tayo po mismo, Chairman Ronald Cardema, naging ROTC Corps Commander po sa UP Diliman at nag-aaral rin po sa UP Los Baños. Si Congresswoman Marie Cardema, galing rin UP Diliman. Si Kong Drixie, galing rin UP. At yung ating mga congressman-elect ng Duterte Youth Party List, galing PNP at PMA. Familiar tayo dyan sa recruitment ng
mga makakaliwang grupo dito sa atin sa UP. Kasi ang masabi natin diyan, nabobola sila yung kanilang idealismo patungkol sa bansa, maglingkod sa bayan na na exaggerate na up to the level na kailangan mo maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagpunta sa bundok at pakikibaka, 'di ba? So mali 'yan. Ang isa nating naisip diyan, bakit ayaw pa kasing aminin? Kung may problema about terorismo at yung school ninyo, UP man yan, PUP at ibang state university, at ayaw nyong aminin na merong nare-recruit na NPA mula dyan sa inyong paaralan, paano masosolusyonan? Wala ba kayong pakialam doon sa estudyante nyo na nagiging NPA o napapatay bilang NPA? Ayaw nyo kasing aminin eh. Yan nga yung sinasabi natin sa hearing sa Senado eh. Dapat may liability rin yung mga administration ng mga school na merong nare-recruit na NPA kasi hinayaan nila na ang kanilang estudyante, alam nyo, kunyari, nagkaroon kayo ng anak, pinalaki ninyo mula elementary, high school, college, nagtatrabaho kayo para lang may pangkain, may pang tuition, may pang dormitory, pang boarding house. Tapos, nagtitiwala kayo doon sa school na pinapangalagaan ng inyong anak. Tapos yung school naman, hinayaan lang na ma-recruit ng teroristang NPA yung anak ninyo. Tapos ayun, napatay na sa bundok. Dapat merong liability yung paaralan. Kasi yung magulang na sa probinsya, nagtitiwala sa inyo bilang isang famous na paaralan, bilang prestigious na school, hinayaan nyo lang na ang kanilang anak ay hindi maging pag-asa ng bayan. Naging pag-asa ng ibang bayan, Bayan Muna, at ng Gabriela at Kabataan Party List at naging pag-asa ng NPA at napatay. At katulad nga nung nangyari ngayon, nananawagan pa ng hustisya yung Kabataan Party List, sabi mismo ng nanay, napaka-ipokrito ninyo, yung anak ko, dinala nyo sa bundok, ginawa nyong teroristang NPA, napatay dahil sa inyo, kayo pa yung nananawagan ng hustisya. Kayo na nga may kasalanan. Dapat dapat may liability yung mga universidad na kapag inahayaan ninyo ang recruitment ng teroristang NPA sa inyong paaralan, dapat managot rin kayo. Hindi pwede yung sasabihin nyo dahil sa idealismo, dahil sa academic freedom, terorista na eh. Naghahawak na ng armas laban sa gobyerno, laban sa kapwa Pilipino eh. So dapat talaga managot po yung mga paaralan na hinahayaan lang kanilang mga estudyante ma-recruit. Opo, baka sabihin na naman nila po, red tagging. Ito, hindi pa ba malinaw, Chairman, sa mga naging pahayag ng magulang, sa mga pahayag po mismo ng NTF-ELCAC, doon sa mga larawan na kumalat na dyan mismo sa loob po ng UP, nagsasagawa ng mga protesta, nangihimok pa na sumali sa UP, sumali sa NPA, yung mga larawang nakita natin din sa social media po, Chairman. Yes, masabi natin, yung bang nanay, red tagger, napatay yung kanyang anak bilang teroristang NPA, bago mapatay, nirecruit muna ng Kabataan Party List. Hindi naman siguro red tagger yung nanay, kahit naman siguro taga-UP kayo, ang bobo nyo na kung talagang isasabihin ninyo red tagger yung nanay. Wala na kayong mabanggit, di ba? So, alam naman ng mga Pilipino yung gawain na yan. Wala namang ibang nagre-recruit kung hindi ang inyong mga grupo. Kaya nga meron kayong pending na kaso, Kaumelec, yung Kabataan Party List, yung Gabriela Party List, para matanggal na dahil kinasuhan na nga kayo ng recruitment papuntang NPA at yung mga miyembro nyo napapatay bilang teroristang NPA. Yun namang isa, walang kaso, yung ACT teachers, pero yung mismong congresswoman ninyo na-convict na nagdadala ng mga kabataan sa NPA area. So kayong tatlo sa kongreso, talagang related na kayo sa NPA. Opo. Chairman, siguro huling mensahe po ninyo, paalala sa panawagan ba sa pamahalaan at maging sa lahat po ng pamilyang nakikinig po sa mga oras na ito? Siyempre tayo po ay nakikisimpatsya doon sa nanay ng isang kabataan na napatay bilang NPA. Siyempre pangarap lang ng isang magulang, mag-aral ang kanyang anak, maging maganda ang kanilang buhay, at kung maging maganda ang kanilang buhay, makatulong rin sa magandang kinabukasan ng ating bansa, wala lahat yon yung pagiging pag-asa ng bayan dahil na-recruit ang kanyang anak ng Kabataan Party List at napatay bilang teroristang NPA. Dito sa ating isang PhilAm naman,
na nahuli bilang researcher daw, sinasabi ng mga makakaliwa, researcher, wala na akong naniniwala dyan. Researcher kayo, natagpuan kayo, mukha kayong NPA, kasama kayo sa kampo ng NPA, area ng NPA, pagkatapos ng patayan ng NPA, ano pa ho ba? Magpapabola pa ba mga Pilipino na hindi kayo related sa NPA? Ganun rin po itong mga party list na ito, Kabataan Party List, may kaso sa COMELEC para matanggal, kinasuhan ng Pilipinas dahil may mga miyembro na naging teroristang NPA, Gabriela Party List rin, natalo na, pinaupo pa ng COMELEC, may kaso, hindi hinihiring, at ang ACT Teachers Party List, na-convict na yung congresswoman ng pagdadala ng mga kabataang Pilipino sa NPA area, hindi pa rin na kinakasuhan ng COMELEC, motopropyo. Sana po magising ang sambayan ng Pilipino. Kasi sasabihin natin ngayon sana makasuhan. May kaso na po Kinasuhan na mismo yung congresswoman, kinasuhan na mismo tong dalawang party list. Hindi lang po talaga umaandar yung hustisya laban dito sa mga ito. Sana po sa pagkakataong ito na dito sa pangyayaring ito, sana magising ang ating gobyerno, magising ang COMELEC, magising ang sambayan ng Pilipino na dapat talaga matanggal na ito sa Kongreso. Dahil ang pumupondo dito sa mga party list na ito ay taong bayan. Naghihirap kayo magtrabaho, yung tax na kinukuha sa inyo, income tax, real estate tax, value added tax, pinampopondo yan para mapondohan tong tatlong party list na makakaliwa at na-recruit ang ating mga kabataan Pilipino bilang NPA. Kaya dapat po talaga bilang mamamayang Pilipino, talagang magalit tayo ng ating pera ay ginagamit pampondo dito sa mga tatlong party list na ito na nare-recruit ang kabataan Pilipino para mapatay bilang teroristang NPA sa ating bansa. Hindi sila naging pag-asa ng bayan, sila ay naging terorista sa ating bayan at dapat managot ang mga party list na ito at dapat kumilos ang COMELEC dahil matagal nang nakapending ang kaso laban sa mga ito.